Mga bashers ng Kim Pao, siguro masayang-masaya na kayo sa nangyari kay Kimmy. But we pray for her na mas mabuti na kapatid niya magnakaw, at least alam ng buong mundo na kapatid niya magnakaw kaysa buhay mawawala kasi pera madaling kitain. Pero pag buhay ang nawala, di na babalik. Hayaan mo Kim, palit na yan ng buhay mo noon na muntik ka ng namatay dahil sa ambush. Buti na lang walang nangyari sa'yo. Yan napalit na mga may banta sa buhay. It's the will of God, kaya hayaan mo na at sanay. May the Holy Spirit melt your heart that someday kikitain mo yan at unti-unti mo na marirealize yung pagpapatawad mo kay Lakam. Ikaw Lakam, na pinakamatanda ay huwaran ka sa mga kapatid. Anyway, God is on the right person who truly deserves the right judgment. God bless Kim Pao. Maraming salamat po sa komento, Ginang Norma Dayag. Tama po kayo, sobrang saya ngayon ng mga bashers ni Chinita Princess. Kasi syempre, meron po ngayong pinagdadaanan si Kim Chu. Pero para sa mga bashers, huwag kayong mag-alala dahil patuloy na babangon at babawi si Chinita Princess. Patuloy siyang lalaban at magiging malakas sa mga hamon ng buhay. Naniniwala ako mga kakimpaw na isa lamang pong pagsubok ang mga nangyayari kay Kim Chu para maging matatag, para maging matibay sa totoong laban ng buhay. Kaya alam ko mapagtatagumpayan po ni Kim Chu ang mga kakaharapin pa niya na problema. Alam nating mababawi pa ni Chinita Princess ang mga 100 millions na nawala po sa kanyang bangko. At alam kong napakabilis lang nun maibalik. Pero syempre, kailangan po ulit magpakapagod, magpakapuyat. Dugo at pawis na naman po ang iaalay dito ni Chinita Princess. Alam naman natin mga kakimpaw na ilang taon na po siya sa mundo ng showbiz at mukhang yun po ang naipon ni Kim Chu. Yun nga lang, sa kasawiang palad ay winaldas ni Lakam. Pero alam natin na kahit dumaranas silang magkapatid ng ganitong pagsubok, alam kong sa huli ay makakapagpatawad pa rin po si Chinita Princess. Pero sa ngayon, kailangan munang harapin ni Lakam ang legal battle versus sa sinampang mga reklamo ni Chinita Princess. So maraming salamat sa komento, Ginang Norma Dayag. God bless po sa inyo and mag-iingat kayo palagi. So ito na nga, pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa gabing ito. So kanina nga po binahagi ni Kim Chu ang mga BTS video niya para po yan sa ASAP. Simula sa rehearsal hanggang sa mismong actual na naging performance niya, hindi man lang natin nakitaan si Kim Chu ng anumang kalungkutan sa likod ng kanyang mga napakabibigat na problema. Kung sino pa nga naman yung masaya sa harap ng kamera, siya pa yung may mahirap na pinagdadaanan sa buhay. Laban lang Kim, alam kong magiging ayos din ang lahat sa kabila ng mga nangyayari ngayon sa'yo na pagsubok. Alam kong marami rin po ang nagdarasal para sa ikakabuti ni Chinita Princess at maraming salamat po sa inyong patuloy na pagdarasal at pagmamahal kay Kim Chu. Isama niyo din po si Paula Abilino mga kakimpaw na laging nasa tabi ni Chinita Princess sa oras ng kanyang pangangailangan. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw ang naging reaction po nitong si Angelica Panganiban sa pinagdadaanan ngayon ni Chinita Princess maging ng kapatid niyang si Lakam. Sabi nga dito, alam niya nandito lang ako, Angelica concerned din sa pagsampa ng kaso ni Kim Chu sa sisterette. Naglabas ng komento po ang kapamilya star na si Angelica Panganiban kaugnay sa isyu ng pagsasampa ng kaso ng kanyang kaibigan na si Kim Chu sa sisterette nitong si Lakam Bini Chu. Ayon sa naging pahayag ni Angelica, matapos ang naging media conference nila sa pelikula kasama sa Metro Manila Film Festival 2025 sa Noctus Music Bar, Quezon City noong Biyernes, December 5, sinabi niya na medyo nagulat lang daw siya sa lumabas na balita tungkol kay Kim at kapatid nito. Nagulat? Medyo may gulat, pero of course, alam ko naman yung pinagdadaanan ng pamilya ni Kim pagsisimula niya.
Paliwanag ni Angelica, hindi raw sila ganoon nagtatawagan agad kapag nalamang may problema ang isang kaibigan dahil ayaw niyang maramdamang nakikichika lamang. Ayon sa kanya, hindi kasi kami ganoon na kapag may nangyayari super call, ayaw kong maramdaman niya na nakikichismis ako, aniya. Dagdag pa niya, alam mo yon habang mataas ang emosyon ng lahat, baka mamaya iba yung ma-interpret niya. Pagpapatuloy pa ni Angelica, alam naman daw ni Kim na nandun lang siya para kung sakaling kailangan siya nito. So alam naman niya na nandito lang ako anytime na kailangan niya ng kausap. Ganoon naman kami at yung samahan namin pagtatapos pa niya. Matatandaang nagsampa ng kaso si Kim laban sa kapatid niyang sila Kambini Chu dahil sa issue ng umano'y financial discrepancies sa negosyo ng Martes, December 2, kung saan tumungo umano si Kim sa Office of the Assistant City Prosecutor sa Quezon City kasama ang legal counsel niyang sina Sailin. So nakakatuwa lang po mga kakimpaw dahil meron pong mga kaibigan si Chinita Princess na katulad nila Angelica Panganiban, Bella Padilla na talaga namang andyan lang sa tabi ni Kim Chu, handa pong umalalay, umagapay at magbigay po ng mga opinyon, 'di ba, para sa ikakabuti po ng lahat. Mabuti na lang talaga at marami pa ring mga kaibigan si Kim Chu na tapat, loyal at handang makinig sa kanyang mga problema. And base nga po sa kanyang mga sinabi mga kakimpaw, mukhang may alam na po si Angelica Panganiban sa mga nangyayaring problema sa pamilya po ni Chinita Princess. Kasi medyo hindi naman po siya nagulat mga kakimpaw at base na din sa kanyang sinabi, alam niya po yung pinagdadaanan ng pamilya ni Chinita Princess. And also, napanood ko rin po yung video na yan ng interview po nitong si Angelica Panganiban. Malungkot po yung mukha niya, medyo nasasaktan din po siya sa pinagdadaanan ngayon ni Chinita Princess bilang kaibigan syempre. Parang magkapatid na rin po yan sila. Kaya ayaw na lang din po makisawsaw ni Angelica Panganiban kasi very personal nga naman po yung usaping yun, yung problemang yun kasi about yun sa pamilya, sa relationship ni Kim sa kanyang sister na sila Cam. Sana magkaroon po sila mga kakimpaw ng bonding ulit ng ang Becky, mga kakimpaw kasama syempre si Bella, Angelica Panganiban, and Chinita Princess. Sana magkaroon ulit sila ng bonding kasi yun po yung kailangan ngayon ni Chinita Princess, yung bonding na kung saan makakalimutan niya po yung mga problema na pinagdadaanan niya po ngayon. Mukhang patuloy na umaasa at nagdarasal ang maraming fans ni Kim Chu na maibalik agad ang perang nawala sa kanya. Lalo na't malaking halaga ito at galing sa matagal niyang pinaghirapan sa industriya. Natural lang na ganito ang reaksyon ng publiko dahil kilala si Kim bilang hardworking, mabait at hindi mapag-abuso. Kaya kapag may nangyaring hindi maganda sa kanya, lalo na't kasangkot pa ang sariling pamilya, mas nagiging emotional at protective ang mga fans. Ang pagkawala ng malaking halaga ng pera, lalo na kung may isyung pampamilya na nakapaloob dito, ay hindi simpleng problema. Nakakadag ng bigat ang emosyonal na aspeto dahil hindi lang ito tungkol sa pera. Ito'y tungkol sa tiwala, respeto at relasyon. Kaya't hindi nakapagtataka na mas gugustuhin ng mga fans ni Kim na agad maresolba ang sitwasyon at maibalik ang pera para kahit papaano ay mabawasan ang pinapasa niyang stress. Makikita rin dito ang malalim na pagmamahal ng mga supporters kay Kim. Sa tuwing may krisis siya, ramdam na ramdam ang papag-aalala ng fans. Lagi silang handang ipagtanggol siya at bigyan ng magandang enerhiya. Ang panawagan nila na maibalik kaagad ang pera ay hindi lang dahil sa material na halaga, kundi dahil gusto nila na matapos agad ang gulong ito at makabalik si Kim sa peace of mind na deserve niya. Ano ang masasabi ko sa balitang ito? Mukhang maraming aral ang lumalabas dito, lalo na tungkol sa paghawak ng pera, pagpapahalaga sa boundaries kahit sa loob ng pamilya, at pagprotekta sa sarili kahit gaano mo kamahal ang tao. Isa itong paalala na kahit sikat o successful, may mga kahinaan at problema pa rin na maaring maranasan ng bawat tao. Magandang patuloy na mag-ingat si Kim sa financial matters, lalo na't mas marami siyang commitments at assets ngayon. Walang masama sa paghingi ng legal na tulong, lalo na kung ito ang tamang hakbang para maayos ang isang issue ng patas at malinaw. Sana rin, anumang gusot na pampamilya ay maayos ng hindi tuluyang masisira ang relasyon dahil ang pera ay pwedeng mabawi, pero ang pamilya ay iba ang bigat kapag nasaktan. Ang sitwasyon na kinakaharap ni Kim Chu ngayon ay hindi lamang isang simpleng issue ng nawalang pera. Ito ay isang mas malalim na kwento ng tiwala, responsibilidad,
at emosyonal na bigat na dulot kapag ang problema ay nag-uugat sa loob ng pamilya. Kaya hindi nakapagtataka na marami sa kanyang mga fans ang nag-aalala at time-team na umaasa na ibalik kaagad ang perang na nawawala. Hindi dahil sa materialismo, kundi dahil alam ng publiko kung gaano kahalaga sa isang artista na gaya ni Kim ang bawat pisong pinaghirapan niya. Sa loob ng maraming taon sa industriya, napatunayan ni Kim ang kanyang sipag, determinasyon at malasakit sa trabaho. Nakikita ng mga tao kung gaano siya kadalas magbigay inspirasyon sa pamamagitan ng kanyang positibong pananaw sa buhay. Kaya ngayon siya mismo ang nasa gitna ng isang mabigat na personal na tunggalian. Natural lang na umigting ang proteksyon at pagmamahal ng kanyang mga fans. Ang pagnanais nilang maibalik agad ang pera ay simbolo ng pagnanais nilang mabawasan ang pasakit ni Kim at maibalik ang kapanatagan ng loob niya. Bukod sa pera, ang pinakamasakit dito ay ang posibilidad ng pundasyon ng pagtitiwala na nasira. Kapag pamilya ang sangkot, mas nagiging masalimuot ang proseso. Hindi kaagad may tatama, hindi basta mariresolba, at madalas mas maraming emosyon ang nasasaktan. Makikita rin na ang mga supporters ay hindi lang sumusuporta kay Kim bilang celebrity, kundi bilang tao na may nararamdamang sakit, pagod at pagkabigo. Umaasa ang fans hindi lang sa financial resolution, kundi sa emotional healing na kapalit nito. Gusto nilang makita si Kim na muling nakangiti ng walang bigat sa dibdib, gumagalaw ng malaya, at hindi kinakailangang itago ang sakit na dala ng pagkatalo o pagkakanulo. May suporta rin silang ipinapakita sa pamamagitan ng pananatiling aktibo sa social media, pagbigay ng messages of encouragement, at pagdepensa sa kanya laban sa mga negatibong komento. Sa ganitong issue, malinaw na ang pera ay pwedeng maibalik sa pamamagitan ng legal na proseso o personal na pag-aayos. Pero ang mas mahalagang bahagi ay ang paghilom ng relasyon. Sana sa tamang panahon ay magkaroon ng maayos at makatarungang solusyon ang problemang ito. Isang solusyon na hindi magdudulot ng tuluyang pagkawasak ng ugnayan sa pamilya. Sa dulo, ang pinakamagandang dalangin ng fans ay simple. Sana matapos na ang gulong ito, ma-recover ni Kim ang nawala sa kanya, at makabalik siya sa kapayapaan ng loob na deserve niya. Sa balitang umaasa ang mga fans ni Kim Chiu na maibalik agad ang perang nawala sa kanya, masasabi ko na malinaw na nakikita rito kung gaano kalaki ang pagmamahal at tiwala ng publiko kay Kim. Hindi lang ito simpleng suporta. Ito ay uri ng malasakit na nagmumula sa pagkilala sa mga tao ng pagsisikap niya sa showbiz at sa kabaitang ipinakita niya sa mga tao sa paligid niya. Makikita rin na ang isyung ito ay hindi lang tungkol sa pera. Mas malalim ito dahil may kasamang personal na sakit, lalo na't may usaping pampamilya. Kaya't naintindihan ng fans na hindi madali ang pinagdadaanan ni Kim at gusto nilang kahit papaano ay mabawasan ang bigat na dala niya sa pamamagitan ng pag-asang may babalik ang kanyang nawala. Ang reaksyon ng publiko ay nagpapakita rin ng takot at pangamba sa posibilidad na mas lumala ang iringan sa loob ng pamilya. Kaya marami ang gustong agad maresolba ang sitwasyon, hindi lang para sa financial recovery, kundi para makaiwas si Kim sa tuluyang emosyonal na pagkapagod. Sa kabuuan, ang balitang ito ay patunay ng malaking impluwensya ni Kim sa kanyang supporters. Kapag siya ang may pinagdaraanan, ramdam na ramdam ng fans at gusto nilang ibalik sa kanya ang lahat ng kabutihang ginawa niya. Ang panalangin ng lahat ay magkaroon ng mabilis, malinaw, at patas na solusyon at sana'y maibalik sa kanya ang kapayapaan at seguridad na pansamantalang nawala dahil sa issue. Karagdagang puntos na maaring isama sa balita. 1. Pinapakita nito ang mas mataas na expectations ng publiko kay Kim. Dahil kilala siyang responsible at mahusay humawak ng career, marami ang nagugulat at naapektuhan kapag may isyung kagaya nito. Sa isang banda, ito rin ay patunay na mataas ang tingin sa kanya ng mga tao. Lumalabas dito ang kahalagahan ng financial protection para sa celebrities. Kapag malaki ang kinikita, mas kailangan ng malinaw na system sa pag-handle ng pera, financial advisors, accountants, at maayos na documentation. Ito ay aral hindi lang kay Kim, kundi sa lahat ng nasa industriya. 3. Ang sitwasyon ay nagpapakita ng kahinaan ng kahit sinong tao pagdating sa pamilya. Kahit gaano ka matagumpay, kapag internal o family-related ang gulo, mas masik at mas mahirap pakawalan. Ito ang isa sa mga bagay na kinakaawaan ng mga fans. 4. Maaring maging turning point ito para sa personal growth ni Kim. Maraming artista ang nagiging mas matatag pagkatapos dumaan sa ganitong pagsubok, mas nagiging maingat, mas lumalawak ang pananaw, at mas tumitibay ang self-protection.
5. Maaari rin itong magbigay daan para mas maging vocal ang fans tungkol sa mental wellness ng kanilang inidolo. Hindi lang nila gusto na maibalik ang pera, gusto rin nila na emotionally okay si Kim. Ito ang dahilan kung bakit trending ang support messages sa kanya. 6. May posibilidad na ito ay magbunga ng mas bukas at tapat na komunikasyon sa loob ng kanilang pamilya. Kung ang issue ay mapag-usapan ng mahinahon, pwede itong maging daan sa mas maayos na relasyon sa hinaharap. 7. Makikita rin na ang showbiz community ay nakikiramay. Kapag may artista na dumadaan sa pagsubok, kadalasan sumusuporta rin ang ibang celebrities, management at promo teams. Posibleng makita natin ito sa mga susunod na araw